Sa mundong mapanghamak at chaotiko, umusbong ang isang pag-ibig at pangako ay nabuo. Isang pangako ng pag-ibig na wagas sa taong lumipas. At ngayong 10 taon ay nagwakas. Pag-ibig nila kaya'y di kumupas. Ito ang tanong na ating sasagutin sa recap episode na ito. Magandang araw sa inyong lahat at welcome sa Majin Anime Recap. Nagsimula ang kwento kung saan makikita ang isa sa ating main character na si Ichijo Rako na masayang nagluluto sa metikulosong paraan. Matapos ito ay agad niya nang hinain ang kanyang luto sa gutom na mga kalalakihan, na miyembro pala ng Yakuza group na pinamumunuan ng kanyang ama. Dahil sa sarap ng kanyang luto ay pinuri siya ng kalalakihan na sinabing walang makakapantay sa luto ng kanilang successor. Subalit, ipinahayag ng binata ang di pagsang-ayon na mas ninanais matapos ang pag-aaral at mabuhay ng normal. Sunod na siyang pumunta sa paaralan ngunit naligalig ang kanyang isipan, matapos sabihan ng isang Yakuza, na mag-ingat umano dahil kasalukuyan silang may kalaban na gang. Habang naglalakad, sumagi sa kanyang isip ang kababata na pinangakuan niya ng kasal, na mas ipinaalala ng laket na bigay nito sa kanya. Samantala, makikita naman sa isang dako ang isang dalaga na may gininto ang buhok, na halatang nagmamadali dahil ayaw malate sa eskwela. Inakyat nito ang mataas na bakod at sa di inaasahan ay nahulog ito kay Rako gamit ang binti pandepensa kay Maria Clara, dahilan para tumilapon ang laket at magdugo ang ilong ng binata. Humingi ito ng paumanhin subalit mabilis ring umalis dahil sadyang ayaw malate. Pagkarating sa eskwela ay sinalubong naman si Rako ni na Onodera, na kanyang only crush at ni Shu na kanyang best friend. Matapos ikwento ang pangyayari, walang pag-aalangan linagyan ng band-aid ni Onodera, ang ilong ni Rako na dahilan para mapunta ang isip nito sa paraiso. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang kanilang guro na tinawag naman ang isang transferee. Ito ay walang iba kundi ang dalagang may gininto ang buhok na may boss entrance SFX pa. Ipinakilala nito ang sarili bilang si Kirisaki Chitoge, half Japanese at half American na may friendly impression at kumikinang pa. Di mapigil ang paghanga ng madla sa chicks na dalaga ngunit biglang nag-iba ang ihip ng hangin, matapos tuluyang magtama ang mga mata ng dalawa. Tinawag ni Rako ang dalaga bilang barbaro na nagresulta sa kanilang pagtatalo sa entablado. Matapos magtalastasan, di matago ni Rako ang inis sa pagkawalang pake ng dalaga sa kanyang ginawa, kaya tinawag niya itong unggoy. Dahil dito ginamit ni Chitoge ang kanyang Fist of Love, na nagdala naman kay Rako sa kalawakan kasama ng Team Rocket. Ang hatol ng guro, ginawang seatmates ang dalawa na agad ipinahayag ang di pagkagusto sa isa't isa. Muling sumagi sa isip ng binata ang kababata pero nang dukutin niya ang laket sa dibdib ay wala na ito. Mabilis bumalik ang kanyang isip sa nakaraan, na ang itinurong salarin ay walang iba kundi si Chitoge. Kaya matapos ang eskwela, pamilyar nito, siya kukulitin ng binata kapag nahanap niya ito. Giit niya na ayaw niyang maging kaibigan, ang lalaking iyakin at di maka-get over sa nakaraan. Tubos ang inis ni Rako na mas sumidhi na gawain ng pagbantay sa mga hayop. Kinabukasan, makikita si Chitoge na hirap mag-take note sa Japanese subject, kaya binigay sana ni Pride ng dalaga na tinanggihan ng tulong sa paraang ikinainis ng binata. Sa PE class, kinausap si Rako ni Shu na itinanong ang real score nila ng chicks na si Chitoge, na ngayon ay ipinapamalas ang kanyang athletic abilities. Sinabi ni Rako na isa lamang itong unggoy, na muntik namang magdala sa kanya kay San Pedro. Nagpatuloy ang dalawa sa paghahanap sa laket at dito napatanong ang binata, sa dahilan ng paglipat eskwelahan ng dalaga. Sinabi ni Chitoge na dahil yun sa trabaho ng kanyang magulang, ngunit di kumbinsido si Rako kaya nagusisa pa sana, nang agad namang pinutol ng dalaga ang usapan. Naamoy ng binata sa buhok ni Chitoge ang isang pamilyar na amoy, at habang hindi niya yun maalala, ay kasalukuyan namang nagsasagupa ang Yakuza at mga gangster sa paligid. Sa sumunod na araw, hindi na kinaya ni Chitoge na hanapin ang laket kaya isinigaw niya sa buong mundo ang kanyang pagkadismaya. Napatanong si Rako sa rason nito at ipinakita sa flashback ang false impression ng madla, na tinanong si Chitoge kung magkasintahan na sila ng binata dahil madalas umano silang magkasama. Samantala, tinutungo naman ni Onodera ang lokasyon ng dalawa, nang magulat siya sa eksenang tumambad sa kanya. Muling nagtalo ang dalawa pagkat hindi niya iningatan ang laket kaya iyon nawala. Dagdag pa niya na parang bata si Rako dahil masyado itong apektado sa simpleng laket na nawala.
At ang pangakong iniwan ng kababata sa nakalipas ay maaaring nabaon na sa limot, kaya isa umano itong kalokohan. Muling sumagi sa isip ng binata ang kababata, at dahil simbolo ang laket ng kanilang pangako ay tuluyan ng naghalo ang balat sa tinalupan. Sa pasigaw na paraan sinabi ni Rako na kung yun ang tingin ni Chitoge ay lumayas na lang ito. Bumuhos ang malakas na ulan kasabay ng pag-alis ni Chitoge at naiwan si Rako kasama ang saksi na si Onodera. Tutang man ang isip ay patuloy hinanap ni Rako ang laket nang matawag ang kanyang pansin ni Onodera. Sinabi nito na hinahanap siya ni Chi. Naintindihan naman ni Rako gamit ang kanyang instinct. Ganun pa man, naiisip ni Rako na may bait naman pala ang dalaga, at sinabi pang tama naman umano ang sinabi nito sa kanya. Nasambit ni Rako na limutin na ang pangako ngunit nagpahayag si Onodera ng di pagsang-ayon. Sinabi ni Onodera na walang nakakaalam kung talagang nalimutan ng kanyang kababata ang kanilang pangako. At kung naghihintay ito ay maaari nitong ikalungkot ang gagawing paglimot ni Rako. Nagresulta para maliwanagan ang isip ng binata na ngayon ay determinado upang tuparin ang ipinangako. Pagkauwi niya sa tahanan agad naman siyang pinatawag ng ama para pag-usapan ang importanteng bagay. Sinabi nito na mas lumalalim ang hidwaan sa pagitan nila at ng gangster na maaaring magresulta sa digmaan. Upang solusyonan ang problema, nagmungkahi ang ama na maging kasintahan si Rako ng anak ng gangster boss na kumpare niya noon. Nagpumilit umiwas si Rako na halatang kabado, subalit buhay ang nakataya kaya wala siyang nagawa. At sa mapagbirong ikot ng tadhana ay naroon na ang anak ng gangster kasama ang ama nito. Na nang magbukas ang kurtina ay lubos ang gulat ng dalawang magkaaway. At mas lalo pang lumala ang sitwasyon, nang sabihin ng ama ni Rako na 3 taon silang magiging magkasintahan. Di masikmura ng dalawa ang isa't isa ngunit ngayon ay wala na silang takas. Sa isang explosive entrance dumating ang hukbo ni Claude na butler ni Chitoge na sinundan naman ng brothers-in-arms ng mga Yakuza. Dahil sa umiinit na tensyon ay agad nang umaksyon ang magkumpare, sinabi ng mga ito na nagmamahalan ang binata at kagandahan. Tubos ang gulat ng lahat, ngunit ngayon ay nagalak ang mga kapatid na Yakuza ni Rako, dahil nakatisod sa wakas ng isang kasintahan. Napaiyak naman si Claude, na hindi makapaniwalang dalaga na si Chitoge. Kapwa handa na ang dalawang hukbo sa ceasefire, nang biglang sinabi ni Rako na gorilla si Chitoge, at ang tag-uri naman ng dalaga kay Rako ay supot. Nagkainitan ang leader ng dalawang hukbo, na ngayon ay nagtanong kung tunay na umiibig ang binata at kagandahan. Ang sagot ng dalawa, matamis na kasinungalingan na may halong bulaklak na all-out nang ipush ang kanilang fake relation. Gayon ay magkasama ang dalawa sa ilalim ng dilaw na buwan na kapwang inamin ang kawalang karanasan sa romansa. Nagpasalamat si Rako sa pagbalik ng dalaga sa laket na ngayon ay gustong malaman kung kanino ito galing. Nagresulta upang ikwento ni Rako ang tungkol sa kababata, na kung saan ay nilinaw ni Chitoge na ang ayaw niya, ay ang lalaking nagmumukmok dahil sa nakaraang pagkakamali. Ngunit di niya inaayawan ang ganong istorya ng romantikong pag-ibig. Nag-blush ang binata, subalit bago pa makalimot, ay ipinaalala nila ang di pagkagusto sa isa't isa. Kinaumagahan, nagising si Rako sa tawag ng mga kapatid na sinabing meron siyang bisita. Namuntik naman siyang mapaslang nang makita ang nakaayos na dalaga na inaya siyang mag-date. Arriving at the scene, makikita ang dalawa na di malaman ang gagawin, na dinagdagan pa ng kaba dahil sa mga bantay sa iba't ibang dako. Habang parang mahihina ang dalaga ay nagtanong si Rako kung ano ba ang gagawin. Siyempre ikinagalit ito ni Chitoge sapagkat lalaki dapat ang in charge sa mga ganitong bagay. Lutang si Rako subalit ngayon ay naisip ang mga pantasyang date nila ni Onodera na lasap ang tamis. Ginamit niya ang mga ito ngunit puro reklamo naman ang kanyang tinanggap. Maging sa sinihan ay nakatulog ang dalaga, at nang mapansin ni Rako ang charm nito pagtulog ay pinakain naman siya ng sipa. Pagkalabas nila, inutusan si Rako ng dalaga na bumili ng maiinom, na ngayon ay nagmamaktol dahil mukhang utusan lamang. Dumating naman ang mga extra na gustong makajamming si Chitoge, kung saan sinabi nito na meron siyang hinihintay. Nagpumilit ang mga kalalakihan na nagpainis sa dalaga ngunit nang susuntukin na sana, ay dumating si Rako na agad siyang pinigilan. Pagkarating nila sa isang bench ay nagtanong si Chitoge na kung ginawa niya ba yun dahil gustong magpakabayani. Umalma si Rako at sinabing kung hinayaan niya siya ay waring nagpakababaw na rin ang dalaga gaya ng mga kalalakihan, habang naiisip pa niya ang holding hands nila.
Makikitang kinilig ang dalaga na ayaw mahalata pero sa kabila nito ay inamin niya na masaya naman ang naging date nilang dalawa, at kagaya kay Rako ay conscious din sa holding hands na naganap. Hindi makuha ni Rako ang pabago-bagong emosyon ni Chitoge na sinabing sana ay si Onodera na lang ang kanyang kadate. Kaya nang lumitaw ito sa kanyang tabi ay lubos ang kanyang gulat. Napatanong si Rako kung ano ang ginagawa ng crush sa lugar na yun at sinabi naman ito na kasalukuyan siyang pauwi, na di inasahang makikita ang binata. Nabighani si Rako dahil sa sinaginabuhok teknik na naramdaman naman ni Chitoge. Ganun pa man, nabago ang sitwasyon matapos marinig ni Chitoge ang pagdududa ng mga gangsters sa relasyon nila ni Rako. Mula rito ay nag-ayos ang dalaga na planong magromansa subalit natigilan ang lahat matapos makilala ang isa't isa. Napatanong ngayon si Onodera kung darling na ba ang tinawag ni Chitoge kay Rako. Agad tinanggi ng dalawa na may relasyon sila subalit muling natigilan matapos mapansin ang pamilyar na mga mukha. Hindi makapagdesisyon si Rako ngunit kabaliktaran kay Chitoge ay piniling i-push ang fake relation, na habang hawak ang braso ng binata ay kinumbinsi na rin itong magpanggap. Tito di taranta si Rako kaya kahit tinayanan ni Chitoge ang kanyang dangal sa balat kayong relasyon ay disaster lamang ang naging resulta. Matapos ang exit ng galit na dalaga ay aktibado na si Claude na ngayon ay may plano. Sa di inaasahan kumbinsido pala si Onodera sa peking relasyon ng dalawa. Sinamantala naman ni Rako ang sitwasyon upang tanungin ang dalaga, kung pamilyar ba ito sa laket na kanyang hawak. Itinanggi ito ni Onodera na sinabing hindi pa niya yun nakita kung saan. Matapos magpaalam tinungo ng binata ang fake girlfriend na ngayon ay lubos ang pagkainis sa kanya. Agad binigay ni Rako ang token of apology ngunit palpak naman siya dahil yun ay pagkaing ayaw ng dalaga. Samantala, pananghinaan naman ng loob si Onodera na halatang may kinalaman sa laket, ngunit naduwag kay piniling magsinungaling. Ngayon ay nanaginip si Rako tungkol sa kababata, kung saan makikita itong umiyak dahil sa malungkot na wakas ng librong binasa. Mula rito ay pinalitan ng batang Rako ng masayang wakas ang libro, na dahilan upang mapalitan ng ngiti ang mapanglaw na mukha ng kababata. Balik sa realidad, naloka ngayon si Rako na sinabing nakakabitin umano ang kanyang panaginip. Isang pagkadismaya na nadala sa kusina, at dahil sa lokang isipan ay nag-alala pati ang mga kapatid. Habang patungo sa eskwela, sinalubong naman siya ni Chitoge na mukhang zombie ang mukha. Inusisa ito ni Rako at napag-alaman niya na tinadtad ito ng tanong ng mga gangsters tungkol sa kanilang date. Lokang-loka ang dalaga kaya habang tinutungo ang classroom ay laging kita si Claude na tamang hinala sa kanilang huwad na relasyon. Bago pumasok, nagpaalala si Chitoge na kumbonsihin ng binata si Onodera na huwag imartes ang tungkol sa kanilang relasyon, at kung magpa-hard to get pa ito ay team racket ang ihahatol. Pagkapasok nila ay tumambad si Onodera kaya on the move na sana si Rako. Subalit, nagulat ng husto ang dalawa sa hiyawan ng mga kaklase. Alam na ng mga ito ang tungkol sa kanilang relasyon at nang hihirit pa si Rako ay nag-entrance de grande na si Shu. Ang Martes King na nakuha ang scoop galing sa dalawang alagad na nakita pala ang dalawa sa una nilang date. Nagpahayag ang Martes ng pagkainggit at di naman makapaniwala ang iba na pinili si Rako ni Chitoge. Isang kasiyahang sinabayan pati ng guru na binalak putulin ni Rako. Ngunit muli siyang nabigo dahil nasa gilid lamang si Claude na tamang hinala. Tabag man sa kalooban pero wala silang choice kundi i-push ang huwad na relasyon. Gamit ang maamong ngiti ng kasinungalingan ay napaniwala nila ngayon ang madla, subalit katumbas nito ang kapwa nilang puri. Matapos ang klase agad nagpaalam ang inis na dalaga. Habang naiwan mag-isa, iniisip ng binata na linawin sa crush ang fake relation bago pa mahuli ang lahat. Speaking of crush muli itong lumitaw kaya inipon na ng binata ang lakas, pero di yun sapat dahil sinaniban siya ng dakilang torpe. Iniba ni Rako ang usapan at sinabing parang di naman sila match ng gorilyang yun. Disang-ayon si Onodera at sinabing siguradong may nakita si Chitoge na karakter ng binata, na rason para mahulog ito sa kanya. Muling tumanggi si Rako, nagresulta para basahin ni Onodera ang good qualities ng binata kasabay ng body language na simbolo ng pag-ibig ng dalaga sa kanya. Sa sobrang tuwa, nagawang unahan ni Rako ang move-on train sa Demon Slayer. Mas tumindi pa ang eksena matapos mahulog ang mahiwagang susi ni Onodera ng masagi ng isang estudyante. Mabilis nagpunta ang binata sa mundo ng imahinasyon kung saan naiisip niyang baka yun ang susi ng laket.
Subalit, bago pa siya makapagtanong ay agad nang nagpalusot ang nahiyang Onodera na mabilis ring tumakas. Kinabukasan, muling nagpakilig ang love team ng Chico habang tinatanong sa isip kung kailan matatapos ang pekeng relasyon. Sa isang dako mapapansin si Onodera na nagsimula na ring maghinala na maging sa klase ay nakatitig ito sa dalawa. Matapos ang klase nag-usap naman ang pekeng magkasintahan kung saan nagmungkahi si Rako na ipaalam ang sitwasyon kahit sa isang taong mapagkakatiwalaan. Ngunit, mukhang nayayamot si Chitoge na walang pakialam kaya pinauwi nito ang binata ng mag-isa. Habang naglalakad pa uwi, humingi ng payo si Rako kay Shu kung paano makipag-ayos sa dalaga, ngunit biniro nito ang binata kung gaano raw katamis ang lips ni Chitoge. Matapos ito, nag-usap sila ng seryoso sa wakas. Sinabi ni Shu na maaring walang tao na pwedeng pagsabihan si Chitoge dahil di niya pa ito nakitang maging close sa iba maliban kay Rako. Dahil sa pantulong na kaisipang nakuha agad bumalik si Rako sa paaralan para hanapin si Onodera na sa isip niya ay trustworthy para pagsabihan ni Chitoge. Sa kasamaang palad ay nakauwi na ito, kaya bilang kaysa isang tao naka-close ni Chitoge ay pinuntahan niya ito. Di napansin ni Chitoge ang pagpasok niya na ngayon ay kinakausap ang sarili habang sinusulat sa notebook ang karakter ng mga kaklase, dahil hirap ang dalaga na makipagkomunikasyon. Pagkatapos ng dalaga, dito na nagpatuloy si Rako na nang lingunin ni Chitoge ay waring asut pusa na nagulat. Nagtanong ngayon ang dalaga kung kanina pa doon si Rako at nang sabihin itong oo ay papaliparin na sana, ngunit nag-timeout ito kaya ligtas team racket muna siya. Mula rito ay nagkwento si Chitoge sa kanyang madilim na nakalipas kung saan napag-alaman natin na simula pagkabata ay laging nakabantay si Tamang Hinala. Mula sa school hanggang sa mga taong nakakasama ng dalaga na nagresulta para mahirapan nitong makipagkaibigan. Ito rin ang rason ng paglipat niya sa Japan sa baka sakaling maging maayos ang lahat ngunit bigo pa din siya. Dito na pinutol ni Rako ang lumbay na nagkwento sa parehong karanasan dulot ng pagiging anak ng gangster, at gaya kay Chitoge ay nagsulat din sa notebook. Binigyang payo niya ang dalaga sa komunikasyon at sinabing kahit pa masungit ito ay huwag mayang humingi ng tulong kung kailangan. Kinilig si Chitoge kaya bago pa mag-alab ang mga damdamin ay pinaalala nito na para sa performance lang ang kanilang ginagawa. Nagkaroon ng kilitian ang dalawa dahil sa notebook habang sa gilid ay lutang si Onodera na ibang performance ang naiisip. Kinaumagahan, tahimik na naglalakad ang dalawa patungo sa eskwela. Mula dito ay nasalubong nila ang mga kaklase na nais maging kaibigan ni Chitoge. Sa una ay nahiya pa ang dalaga pero nagawa na ring makipag-usap sa wakas. Isang pag-unlad na dahilan para maipinta ni Rako ang ngiti sa mukha habang nakatingin sa nakangiting dalaga. Titing na dala nito sa eskwela, habang dinidilig ang mga halaman kasama si Rako. Nagkwento ang dalaga sa masayang mga plano kasama ang bagong kaibigan, na kahit common lang sa binata ay sumama na lang din sa alon. Dahil sa sigla at masayang ngiti, na ngayon palang nakita ni Rako ay dinaywasang tumitig. Ngunit, nahuli siya ng dalaga kaya manyakol ang ipinangalan. Sa itaas, naroon naman si Onodera na napasana all na lang. Bagay na hindi nagustuhan ni Ruri na bistado sina Rako at Onodera na may lihim na pagtibok-tibok. Nagpahayag ito ng pagkadismaya ngunit sinabi ni Onodera na bawal na, kasi may kasintahan na ito ngayon. Ganun pa man, sinabi ni Ruri na wala namang batas ang nagbabawal kaya wag itong mag-alala dahil siya na ang bahala. Mabilis itong kumilos at tinungo si Rako na sinabing gusto niya umanong magsagawa ng group study sa bahay ng binata. Ang no solution checkmate na nagresulta upang matuwa ang mga kapatid na yakuza ni Rako. Ngayon ay napaisip ang binata sa rason ng pag-imbita ni Ruri gayong di naman sila close. Ganun pa man, nagpasalamat siya sa Panginoon dahil sa pagdala nito kay Onodera na kanyang crush, na nang magkatinginan ay agad ring lumiko. Sa isang tabi, mukhang may bagong love team naman ang nasa proseso. Tinungo ng aming team ang kwarto ni Rako na kung saan ay umikot-ikot lang si Chitoge na di matago ang excitement. Pagkarating doon harapang pinuna ng dalaga ang masikip at pangit na amoy sa kwarto, nagresulta para bulyawan siya ng binata. Amoy Rako naman ito para kay Onodera kaya napatitig sana, ang kaso gumanti si binata kaya muli siyang nakiliti. Kiliti na nasundan pa, matapos magtangkang tulungan si Rako na magbigay ng kape. Enjoy tuloy ang tatlo sa K-drama. Sa kalagitnaan ng group study nagpatulong sana si Onodera sa math problem kay Ruri,
ngunit sinamantala ito ng kaibigan para ipasa ang problem kay Rako. Wala nang nagawa si Onodera kaya humayo na lang siya. Ngayon ay parang timang ang dalawa ngunit mahina rin si Rako sa math kaya di siya makapagpasikat. Dito na pumasok si Chitoge at nang sinubukan paalisin ng binata, ay ipinakita ang takdang aralin na tapos ng sagutin. Lagpak sa lusek si Rako, di niya maisip kung saan nanggaling ang talino ng Gorilya, na ngayon ay inagaw sa kanya ang upuang pinapangarap. Handa na ang binata na ilapat ang curse technique ngunit natigilan ang lahat matapos magtanong si Chitoge sa napupusoan ni Onodera. Sinabi nito na wala pa at sa ilang sandali ay nadulas na si Chitoge na sinabing excited na rin umano siyang magka-boyfriend. Ikinagulat ito ng madla na nang maisip ng dalaga ay mabilis nilambing si Rako. Matapos ito, tinanong naman ni Shu si Chitoge kung gaano nakalalim ang inabot ng relasyon nila ni Rako. Ngunit, bago pa masabi ang mga kasunod ay sinensor na ito ng binata. Dito na nagtapat si Rako sa kaibigan tungkol sa peking relasyon na sa di inaasahan ay alam na pala ni Shu sa umpisa pa lang. Dahil sa panty trip na ito, magkahalong inis at hiya ang naramdaman ni Rako. Ganun pa man, nagpaalala si Shu na kailangang gumawa ng paraan ng binata bago pa tuluyang lumayo ang kanyang crush. Kanya pang iminungkahi na magtapat na ito ngunit sinabi ng torpe na di pa siya ready. Ipinagtaka ito ni Shu na nagtanong kung bakit, gayong crush din naman siya ni Onodera. Matapos itong marinig ay napapaisip ngayon si Rako na kahit pagkabalik sa kwarto ay bakas ang pagkabuang. Bagay na hindi naibigan ng mga kapatid na gustong makitang magromansa ang peking magkasintahan. Mula rito ay tinungo ng dalawa ang isang bodega, mula sa utos ng mga kapatid na kunin ang isang alak. Tingid sa kanilang kaalaman, umiiral ang mga puwersa ng kadiliman. Kaya nang ibaba ang depensa ay agad silang nilock-in ng mga ito sa bodegang kay dilim. Iting-aso ngayon ang mga kapatid habang nagpupumiglas si Rako, na napagtantong na set up sila ng mga loko. Walang ano-ano napayakap naman si Chitoge sa binata sabay sabing huwag kang lumingon. Curious si Rako kaya lumingon, sampal ang kanyang inabot. Dito natin napag-alaman na takot pala si Chitoge sa dilim, at sa kanyang kabataan ay na-stuck ito sa washing machine ng 5 oras. Maya-maya pa kumalikot na ang isip ng binata, mula sa mata, labi, amoy at sa malambot at mainit na mamon ay napansin lahat ni Rako, nagresulta para siya ay mabuwang sa pagpigil ng kalikot. Nakita ni Chitoge ang isang hagdan ngunit di niya daw kayang umakyat, kaya mauna na lang si Rako para humingi ng tulong. Tumanggi ang binata, sinabi nito na hindi niya iiwanan mag-isa ang takot na dalaga. Dagdag pa niya na ayaw niya itong makitang umiyak, kaya mas mainam kung mag-ante na lang sila ng tulong. Tubos ang kilig ni Chitoge at para putulin ang awkward na sandali, tinanong nito si Rako sa masasabi niya kay Onodera. Kabado man ang binata subalit sa ilang sandali pa ay sinabi niyang lahat ang positibong komento kay Onodera, na agad natigilan sa pag-aakalang buking na ni Chitoge buti na lamang at masyado itong inosente. Sunod silang nagtalo matapos magtanong ang dalaga kung bakit umano-obses ang mga kaklase sa halik. Sinabi ng dalaga na kahit anong mangyari ay di niya hahalikan si Rako. Pakeko as if may nahalikan ka na. Bakit, ikaw meron na, tsaka kaugalian na namin ang paghalik sa pisngi kaya basic lang yon. Nagpatuloy ang sagutan ng dalawa na kinalaunan ay nagbigay lakas sa dalaga na ngayon ay nalampasan ang takot sa dilim. Agad na itong tumayo para sanay akyatin ang hagdan ng bigla namang madapa, sa harapan pa mismo ng binata. Napunta ang dalawa sa delikadesa. Subalit, bago pa tuluyang maghalikan ay mabilis nang dumating, si Claude na tamang hinala. Agad nitong tinutukan si Rako kung saan sabayang binigkas ng dalawa ang salitang nagkakamali kayo ng hinala. Ganun pa man, tuluyang napinsala ang binata matapos makita ni Onodera, na sigurado na sa nangyari. Matapos ang araw na yun, desidido si Rako na magpaliwanag kay Onodera na kasalukuyan namang nakikipag-usap kay Ruri. Pinag-uusapan ng dalawa ang tungkol sa pag-ibig ng dalaga kay Rako na hindi nito maamin. Nagtanong si Ruri kung dahil ba yun sa hinihintay nito ang kababata sa 10 taong nakalipas, ngunit nanatiling silensyo si Onodera. Dahil dito, siniguro ni Ruri na gagawa siya ng paraan para malaman kung may nararamdaman ang binata. Kahit ang totoo ay ebidensya na lang ang kulang, dahil sigurado itong crush din ni Rako ang kaibigan. Bukod pa dito ay duda siya sa relasyon ng chiko, kaya agad niyang pinapunta ang mga ito sa pool para i-set up ang plano.
Pinasali niya si Chitoge sa swimming team na pumayag naman agad, ngunit sa isang dako ay lutang si Rako pagkatangpol na iyon ay pambabae lamang. Sinabi ni Ruri na dahil yun sa may pabor siyang hihingi nang dumating naman si Onodera na naka-swimsuit. Nagdulot ito ng pinsala kay Rako ngunit mas natawag ang kanyang pansin ng susi nitong hawak, kaya mas tinitigan pa iyon ng maiigi sa akal ang susi iyon ng laket. Dahil dito, napagkamalan siya ni Chitoge na manyok kaya nakalibre masahe na naman siya. Samantala, naiisip ni Onodera na masyadong close ang dalawa na nagresulta para bumaba ang kanyang moral at wala na umanong saysay kung magtapat pa siya sa binata. Para ibalik ang confidence, kumilos na si Ruri na tinanong ang chiko kung ano ang ginagawa ng mga ito sa bodega. Napipinsala man, ngunit lakas loob sinabi ni Rako na sinetop lang sila at aksidente ang nangyari. Nagpasalamat na sana si Onodera sa ginawa ni Ruri, nang magtanong ito sa dalawa sa kababalaghang ginawa, na agad namang tumanggi. Sa kung saan, lumitaw si Shu na naroon para manood ng paligsahan sa paglangoy, nang makita nito ang liwanag kina Onodera at Chitoge, ngunit walang lusog kay Ruri na agad naman siyang sinipa. Mula dito, sinabi ni Ruri ang pabor kay Rako kung saan gusto nitong turuan ng binata ang kaibigan sa paglangoy. Tinanggap ito ni Rako na sinamahan pa ni Chitoge para sa swimming sessions. Humingi ng paumanhin si Onodera kay Chitoge sa isip na nakaistorbo siya, ngunit sinabi ng dalaga na wala naman iyong problema sapagkat hilig niya rin ang paglangoy. Dahil sa positibong aura na nakita ni Onodera, mas nakumbinsi pa siya kung bakit nahulog dito si Rako na kanyang crush. Sa kanilang likuran, lumitaw naman si Shu na nag-alok kay Chitoge ng libreng pahid ng sunblock. Ngunit agad itong sinipa ni Ruri dahil sa gabal sa mga plano. Sa dako ni tamang hinala, hindi ito makapaniwala na dalaga na si Chitoge kaya napapadugo pa ang ilong dahil sa pinsala. Sa unang sesyon ng pagsasanay, pinakita ni Chitoge ang galing sa paglangoy kaya naman wala ditong natutuhan si Onodera, na nagresulta naman para siya ay ma-depress. Nang si Rako na ang magtuturo, kabado naman ito dahil sa ganda ng crush sa swimsuit at nakahawak pa sa kanyang kamay. Hindi naging maganda ang resulta ng unang pagsasanay, ngunit sinabi ni Onodera na hindi siya susuko lalo pat si Rako ang nagtuturo. Dahil sa narinig na kagamit ng Godspeed ang loko na isinigaw ngayon ang pagnanais na maging asawa ang dalaga sa tuktok ng bundok apo. Pagkabalik nito nagpaalam naman ang crush para ibili siya ng maiinom bilang pasalamat. Habang naiwan mag-isa, muling nakita ni Rako ang susi ni Onodera. Kaya nang mapansing walang nakamasid ay agad iyong kinuha, upang kumpirmahin kung iyon ang susi sa laket ng mga pangako. Sa kasamaang palad, susi pala iyon sa locker ng mga babae kaya nalagay siya sa alanganin, matapos abutan ng tatlo na hawak ang susi. Gapos ang inabot ni Rako na pilit nagpaliwanag kay Ruri ngunit ayaw nitong maniwala sa kanya. Mabuti na lamang at ni-rescue siya ni Crush na sinabing, hindi naman siguro ito kapareho ni Shu kung mag-isip. Humingi ng paumanhin si Ruri kay Chitoge dahil sa paghiram ng boyfriend sa pagturo nito kay Onodera, nang madulas naman ito matapos magtanong kung sinong boyfriend daw ba. Natapos ang isang araw sa tuluyang paghihinala ni Ruri at sa sumunod na araw ay problemado naman ang binata, dahil masyadong kaunti ang natutuhan ng crush sa paglangoy. Dumating si Chitoge sa kanyang school swimsuit at tinanong ito ni Rako kung bakit hindi na nakatupis. Sumagot ang dalaga na dahil yun sa hindi pa siya nakabili ng school swimsuit kahapon, sabay biro na kung gusto daw ba ng binata, na makita ulit siyang nakatupis. Subalit, isang gorilla lang umano ito sabi ni Rako kaya na team racket na naman siya. Mula rito, tinanong ni Chitoge si Rako sa resulta ng pagsasanay ni Onodera na sinabi naman kung gagamit ito ng kickboard ay kaya nang mag-survive. Pinintasan ito ng dalaga sapagkat ibig sabihin lamang daw nito ay walang natutunan si Onodera. Umalma ang binata, sinabi nito na kahit pa may kickboard ay at least kaya na nitong umabot ng 25 meters. Naputol ang sagutan sa pagdating ni na Onodera na agad namang kinumusta ni Rako. Nagkaroon ng dalawa ng matamis na usapan na nagresulta para makaramdam ng selos si Chitoge. Tinanong nito si Rako kung bakit daw napaka-sweet nito sa iba at di sa kanya. Sinagot ng binata na wala siyang dahilan, para maging mabait sa isang gorilla at nagpatuloy na naman ang fake love is war ng dalawa. Matapos ito, nagsimula na sa wakas ang paglangoy kung saan humingi ng paumanhin si Rako kay Ruri, dahil halos walang natutunan si Onodera. Sinabi naman ni Ruri na ayos lang yun at mababaw naman ang languyan para malunod ito.
Speaking of lunod, napasigaw ang madla sa pagkalunod ng isang kalahok na si Chitoge pala, na nag-cramps dahil di nag-warm up. Mabilis kumilos ang binata para sa Shining Armor scene at talagang parang dagat na ang lalim ng languyan sa kanyang pagdating. Umahan si Rako kasama ang dalaga at dito na naman nakaisip ng kalokohan si Shu na nais ipa-CPR si Chitoge, dahil hindi na umano ito humihinga. Bakit ako, natural, jowa ka diba? Kabado man si Rako ngunit nag-Hail Mary na lang sabay sised, nang biglang magising ang dalaga. Matapos masabon di sampay, muli siyang kinulit ni Shu kung kaninong mamon daw ang mas maliwanag, kay Onodera o sa fake girlfriend na sinagot ni Chitoge ng si, dahil team racket ang bagay sa mga minyak. Kinabukasan sa tanghalian, gulat sina Onodera sa baong pagkain ni Chitoge pagkat pang world class ang mga yon. Tinanong ni Onodera ang dalaga sa trabaho ng kanyang magulang at nagpalusot agad ito na normal na pamilya lang umano sila. Nagkasundo ang tatlo na tawagin ang isa't isa sa kanilang first name na ikinaingat naman ng kalalakihan. Matapos ito, humingi ng tawad si Chitoge sa pagka-disqualify sa languyan, ngunit di naman ito mahalaga kay Ruri dahil guilty siya sa nangyari, pagkat resulta iyon ng pagtulong niya sa love life ng kaibigan. Nang makita ito, sinabi ni Chitoge na wala siyang dapat ipag-alala dahil ang supot na yun naman talaga ang may kasalanan. Dahil wala siyang alam, enlighten siya ng dalawa na ang supot na yun ang nagligtas sa kanya. Nahihiyang pinasinungalingan iyon ng dalagang ngunit ayaw paawat ni Onodera na ipinagmalaki si Crush, at masakit umano sa damdamin na tawagin ito ni Chitoge na supot. Nahihiya man sa pag-team racket niya kay Rako, nakumbinsi pa rin si Chitoge ng dalawa na magpasalamat sa di umano supot na binata. Sa unang subok, nauutol ang dalaga sa pagbigkas ng salamat kaya inunahan na siya ni Rako na sinabing wala itong dapat ipag-alala dahil di naman niya ipagsasabi. Nag-akala si Chitoge na nagkaintindihan na sila pero mali siya, sapagkat ang sinasabi ng binata ay tungkol sa malaki niyang tiyan na pinag-usapan nila ni Shu, kung saan nagpayo pa si Rako na bawasan niya umano ang pagkain ng karne. Sensitibo ito para sa mga babae kaya lagpak na naman ang inabot ni Rako. Sa ikalawang subok, nagtanong ang dalaga sa paboritong pagkain ni Rako na nakaramdam naman ng deja vu, dahil sa iniisip na baka lagyan niya iyon ng lason. Ganun pa man, binigay pa din ni Chitoge ang baniling pagkain alinsunod sa advice ni na Onodera, ngunit sinabi ni Rako na ayaw nito sa flavor kaya muli niya itong binanatan. Sa ikatlong subok, pasigaw ng pinahinto ni Chitoge si Rako at binanggit ang tungkol sa pagligtas nito sa kanya. Sinabi ng dalaga na di niya inasahang may tinatago rin pala umanong tapang ang supot na binata. Sumagot naman si Rako na kahit sino ay gagawin yun, at talagang nag-alala siya nang marinig kay Shu na tumigil ang tibok ng kanyang puso. Nagpahanga ito kay Chitoge sapagkat din ito inasahang marinig yun sa binata. Nagtanong si Rako kung yun ang unang beses na sinagot naman ng dalaga ng oo, at natutuwa rin umano ito kahit delikado yun. Naniguro ang binata kung talagang ayos lang at muling sinabi ni Chitoge na oo at ang mahalaga ay niligtas niya ito. Dito na nagkaroon ng mga kalikot sa isip ni Rako sapagkat ang tinutukoy niya ay ang CPR at hindi ang pagliligtas na ginawa. Kaya naman ang tuluyan ng banggitin ng binata ang salitang first kiss na iyon ng dalaga, ay dito na sila nagkabukuhan na nauwi sa muling pagsuntok ni Chitoge sa binata. Galit na ipinahayag ni Chitoge ang pagkainis kay Rako na pinapakalma naman ni Onodera. Samantala, mas nagpapalakas iyon ng hinala ni Ruri kaya harapan niya nang tinanong si Chitoge tungkol sa relasyon nito kay Rako. Naalala ng dalaga ang sinabi ni Rako na ayos lang sabihin sa mapagkakatiwalaan. Kaya naman inamin na ito ni Chitoge sa dalawa, na lubos ang pagkagulat. Mula dito, nagtanong si Ruri kung ayos lang na may magkagusto kay Rako. Walang pag-alinlang ang sumagot si Chitoge na oo at ireregalo pa umano niya ito kung sakali mang may magkagusto talaga sa supot na binata. Ganun pa man, nagpaalala si Chitoge na huwag ipagkalat ang tungkol sa peking relasyon sapagkat end of the world ang magiging kapalit. Nangako ang dalawa at dito na nagpaalam si Chitoge para sa pet caring session. Dito naman tinanong ni Ruri si Onodera kung ano na ang plano nito ngayong nalaman ang totoo. Kabado pa rin si Onodera kaya naman pinaalalahanan na siya ni Ruri, na kung hindi pa siya kikilos ay maaaring maagawan na siya ng kung sino. Bahagyang bumalik ang confidence ng dalaga, subalit sa huli ay di niya kinaya ang cringe kaya't napatulak na naman si Ruri.
Sa isang dako, nagmuni-muni si Rako sa mga nangyari at napaisip sa kalagayan ng kababata matapos ang 10 taon ng mga pangako. Sa kanyang paglakad ay disinasadyang nabunggo siya ng 2 school worker na ikinaputol ng kadena sa laket at nahulog. Pagkarating ng binata sa kulungan ng mga hayop ay patuloy siyang sinungitan ng dalaga. Mula dito, nagtanong si Rako sa ginawa nito kanina at kung gusto lang nitong magpasalamat. Di naman kaya ni Chitoge ang hiya kaya di nito maamin, ngunit bisto na siya ng binata. Nagtanong ang dalaga kung bakit siya iniligtas ni Rako, gayong hindi maganda ang kanilang relasyon. Inis namang sumagot si Rako na kahit gorilla ang kanyang kaharap ay ililigtas pa rin ito kahit anong mangyari. Dagdag pa niya na gumalaw ng kusa ang sarili kaya walang paliwanag ang sasapat. Ipinagpalagay na lang ng binata na kahit peke ang relasyon nila ay may power of love pa rin umanong namamayani kaya nangyari ang nangyari. Lubos na ang kilig ni Chitoge na walang masabi kaya naiiwan si Rako sa kanyang cringe. Mula dito ay tila sumanib si Alia, dahil binulong ni Chitoge ang kanyang pasalamat at paumanhin sa wikang Ingles. Sa kasamaang palad, walang naintindihan si Rako kaya gusto ipadecode sa dalaga, na nagresulta naman para hampasin siya nito dahil sa hiya. Ganun pa man, naintindihan ito ng binata gamit ang instinct. Habang naglalakad paalis ang dalaga, nakita naman nito ang laket ng supot na kinaiinisan. Sa panig ni Naruri, tinanong nito si Onodera kung ano ang nagustuhan kay Rako na sumagot naman sa cute na paraan, sapagkat napaka-cringe ng mga sinasabi nito. Nang walang ano-ano ay buksan ni Rako ang pinto, kaya agad nang umalis si Ruri para makabuelo si Onodera na lubos ngayon ang kaba. Chill lang ang binata ngunit kabaliktaran ito kay Onodera na hindi malaman ang gagawin, dahil sa sobrang pressure. Nakita ni Rako na namumula ito kaya inabot ang kamay sa ulo ng dalaga, na kumpirmasyon naman na hindi ito okay dahil nakakapaso ang init. Pinakalma naman ito ni Onodera dahil kilig damage lang iyon, subalit lito ditaranta na si Rako na nabibilang ng bayarin sa ospital. Nagpapaalala ito kay Onodera sa pagkahulog niya sa binata kaya agad niya itong pinigilan, para sa tangkang pagtatapat ng pag-ibig. Damang-dama ang puwersang inipon ng dalaga sa bawat letrang nasa sambit, ngunit bago pa masabi ang gusto kita, ay hamarang ang bola sa baseball kaya epic fail ang kinalabasan. Napahandusay ang dalaga sa nangyari habang si Rako naman ay napapaisip kung love confession ba iyon. Sa huli, kinumbinsi niya ang isip na imposible yon, dahil sa panaginip niya lamang ito pwede mangyari. Sa dako ni Naruri, humingi ito ng paumanhin sa kaibigan dahil napagtantong napaaga ang planong confession. Ganun pa man, sinabi ni Ruri na kung maligwak pa ito sa sunod ay di na sila magkaibigan. Sa panig ni Onodera, nagpapasalamat ito sa suporta ng kaibigan ngunit mas ipinagpasalamat niya na hindi nangyari ang confession, dahil hindi pa umano napapanahon. Sa dako ni Chitoge, napaisip ang dalaga kung sino ang pananggakuan ni Rako sa laket ngunit natigilan siya dahil napagtantong nang hihimasok na siya sa buhay nito. Sa mabilisang pag-usad, agad nang ibinalik ni Chitoge ang laket kay Rako na lubos naman ang kasiyahan. Napag-isip-isip din ito na kahit pala ang tinatawag niyang gorilla ay may kabaitan ding itinatago. Habang pauwi nagtanong naman ang driver na siya palang umayos ng laket kung bakit hindi sinabi ng dalaga, na sumagot namang hindi na iyon mahalaga at patas na umano sila. Sa ilang sandali, sumagi sa isip ni Chitoge ang tungkol sa laket, sapagkat ang istorya ng kababata ni Rako ay kaparehas rin ng sa kanya, kung saan napangiti na lang siya nang maalala ang salitang binitawan ng kababata. Ito ay walang iba kundi ang salitang forever in love. Sa isang dako, makikita si Claude na kausap ang isang personalidad na kanyang ipinatawag para sa isang misyon. Ito ay, ang tapusin ng supot na sa hinala niya ay blinakmail lamang si Chitoge para maging kasintahan nito. Mabilis nagkasundo ang dalawa, kaya humayo kaagad ang hitman para isakatuparan ang utos. Kinabukasan sa klase, pinag-usapan ni Narako ang tungkol sa transfer student. Kung saan dismayado si Shu dahil hindi ito chicks kundi gwapitong lalaki. Maya-maya pa at dumating na nga ito at nagpakilala bilang si Segumi, na walang iba kundi ang mismong hitman. Naloka agad ang kababaihan sa kinang nito ngunit si Shu ay halatang na hate at first sight rito. Mabilis nitong sinipat ang upuan ni Rako nang magulat naman si Chitoge sa kanya. Niyakap nito ang dalaga, at lumalabas na magkakilala ang dalawa sa matagal ng panahon.
Matapos ito, humingi si Segumi ng paumanhin kay Chitoge at napagutusan lang ni Tamang Hinala. Tinanong nito ang dalaga sa di umano boyfriend na kung maaari pa ay ipakilala sa kanya. Pinagbigyan ito ni Chitoge at dinakot bigla si Rako. Mula dito, pinuri ni Segumi ang binata sapagkat nasa mabuting kamay umano ang dalaga. Napaisip naman si Rako kung bakit mabait ito gayong isa itong gangster. Matapos ito, ipinagbigay alam ni Segumi kay Rako na kababata nito si Chitoge. At dahil sa pagka-busy sa Hitman mission ay di niya umano maiwasang mamiss ang dalaga. Nagulat si Rako at kung ang gorilla umano, pagkat di niya inasahang may kaibigan din pala ang dalaga. Sa tanghalian, na-awkward si Rako sa dalawa dahil mukhang magkasintahan ang mga ito na nagsubuan pa. Pilit umiiwas si Chitoge, subalit huli na ni Segumi ang kanyang kilati. Sa dako ni Rako, ginatungan nito ni Shu na mukhang may matinding karibal umano sa fake girlfriend. Nagpatuloy ang paglambing ni Segumi kay Chitoge hanggang sa mabanggit nito ang paliligo ng magkasama. Nagdulot iyon ng hiya sa dalaga, kaya agad na itong umalis. Ganun pa man, lumalabas na patibong lang iyon para masolo si Rako, na pinapanta nito ngayon sa rooftop. Pagkarating doon, diretso sa punto ang tanong ni Segumi na kung gaano kamahal ni Rako ang dalaga, na sinagot nitong higit kanino man. Muling nagtanong si Segumi kung willing din itong mamatay para kay Chitoge, at matapos marinig ang oo ay dito na kumilos si Tutoy Hitman. Mabilis nitong tinutukan si Rako at tinuya ang pagiging lampas sa labanan, na sinabi pang talaga umanong puinerso lang nito si Chitoge na makipagrelasyon. Habang nagpatuloy ang pamamahiya, naiisip na ni Rako na delikado ang kanyang kaharap. Mula rito ay nagpahayag ng selos si Segumi, na bakit umano ang supot pa, gayong di hamak na mas nag-aalab ang pag-ibig niya sa dalaga. Ganun pa man, sinabi nito na mahuhulog rin sa kanya si Chitoge, na isang pagdeklara ng love is war. Walang paki dito si Rako, nang maisip naman niya ang pagsiklab ng digmaan sa kanilang pamilya. Dahil dito, pinatigil niya si Segumi at sinabing, lakas rin ng loob mo, kasintahan ko siya at ang kay Rako ay kay Rako lamang. Nagpainis iyon ng husto kay Segumi, kaya naman bago pa maghalo ang lambing sa landi ay nag-entrance na si Chitoge. Pakilig nitong pinahinto ang dalawa ngunit ayaw paawat ni Segumi. Binanggit nito ang pangako ng pagprotekta sa dalaga 10 taon ang nakalipas, kung saan pinalakas nito ang sarili at bumuhat pa ng barbell sa Olympics. Kaya naman hindi umano katanggap-tanggap, na isang supot lamang ang sasakop sa successor ng Beehive Gang. Mula rito, harapang hinamon ni Segumi si Rako sa isang duelo, nagaganapin sa bakuran ng eskwelahan pagkatapos ng klase. Kung mananalo ito ay saka lamang ibibigay ang respeto, ngunit kung hindi, tatapusin niya ito sa paraang nakakatakot. Nagresulta ito para malokas si Chitoge, na napakwento patungkol sa matinding pagsasanay na pinagdaanan ni Segumi sa kamay ni Tamang Hinala. Dahil sa angking husay ay naging hitman ito, at mag-isang winasak ang hukbo nang minsang may sumubok manligaw sa kanya. Nagdulot ito ng pagkataranta sa binata ngunit wag umano itong bakla sabi ni Chitoge. Ganun pa man, bumaba ang moral ni Rako matapos maisip ang pagiging magkababata ng dalawa. Sa isip niya ay maaaring si Segumi ang gusto nitong manalo sa duelo, ngunit kabaliktaran yun dahil sinabi nito mismo na wag siyang magpatalo. Nangyaring tinago pa ng dalaga ang pagsuporta sa paraang gangster, kaya nasabi ni Rako na talagang di ito cute. Matapos suntukin para sa training, naipinta sa wakas ni Rako ang ngiting palaban. Sa mabilisang pag-usad, makikitang nagpupustahan na ngayon ang madla na pinangunahan ni Shu. Nag-trash token muna ang dalawa hanggang sa etos ni Segumi ang barya. Pagkabagsak nito, agad nagpaputok si Segumi at simula na ng digmaan. Sa isang dako, bakas ang pag-aalala kay Chitoge na ibinulong sa hangin ang good luck kay Rako. Balik sa dalawa, nagpatuloy ang pag-atake ni Segumi na gumamit ng kaseka, ngunit lahat iyon ay naiwasan ng binata. Napunta ang laban sa takbuhan kung saan muli nag-trash talkan ang mga ito. Pinuna ni Rako ang pagiging overprotective ni Tutoy Hitman, pagkat kaya na umano ni Chitoge ang sarili nito, kaya kung lalaki umano ito ay hahayaang umunlad ang dalaga. Nagpainis iyon kay Segumi na ikinahulog nito sa patibong ng binata. Matapos sundan sa kanyang pagtalon, ngiting panalo na si Rako pagkat babagsak sila sa pool at hindi marunong lumangoy si Segumi. At sa kanilang pag-ahon ay naideklarang wagi ang binata,
ngunit mabait pa rin ito at isinama sa locker ang walang malay na si Gumi. Ninais palitan ni Rako ang damit nito, ngunit nagising itong bigla at nataranta. At sa kanyang pagbangon ay naipaliwanag ang sitwasyon, pagkat si Segumi ay isa palang dalaga na may malaking mamon. Sa di inaasahan ay hinahanap na sila ng madla at dahil sa pagkabuang ay nagawa nilang maglaho. Ipinahanap ni Chitoge ang kababata sa locker ng mga babae, kung saan lubos ang gulat ng mga ito nang mapag-alamang babae pala si Segumi. Sa isang silid nagsiksikan naman ang dalawa sa locker, kung saan matindi ang naging pagkalikot ng isip ng binata dahil sa tawag ng sitwasyon. Pilit inisip ni Rako ang crush ngunit sadyang makapangyarihan ang chocolate heels ng buhol. Dito ay nagpaliwanag si Segumi na simula pagkabata ay sinanay siya ni Claude na parang isang lalaki. Ganun pa man, naisip niyang kailangan niyang abandonahin ang pagiging babae sa pagnanais na protektahan si Chitoge. Sayang naman ang cute mo kaya. Ito ang mga salita ni Rako na nagpakilig ng husto kay Segumi. Ngunit, pinutol na ito ni Chitoge na agad ginantimpalaan ang taksil na fake boyfriend. Sa labasan, nilinaw ni Segumi kay Rako na hindi pa rin siya approve sa pagiging kasintahan ni Chitoge, kaya pagbutihan ito at patunayan sa kanya. Dumating naman si Shu at pinapunta ang binata sa guidance office, dahil sa paggamit nito sa poll. Habang naiwan ang dalawa, dito na inamin ni Segumi ang masaklap na pagkatalo, at ngayon ay piniling magtiwala kay Chitoge na resulta ng mga salitang binitawan ni Rako. Kinabukasan, pinagdamit ng pambabae ni Chitoge ang kababata, na ikinahiya nito ng husto. Sinabi ni Segumi na hindi naman iyon kailangan, ngunit ayaw paawat ni Chitoge kaya nilagyan ito ng ribbon. Saktong dumating si Rako at nang makita ito ay muling nasabi ang salitang cute na sinang-ayunan pa ni Chitoge. Dahil dito, napinsala ng matindi si Segumi dahil sa kilig na nagsilbing panapos sa unang araw ng misyon. Agad na siyang bumalik kay Claude kung saan inayos niya ang baril na parang Fernando po. Mula rito, nagtanong si Tamang hinala sa kinahinatnan ng misyon, at sa inaasahan ay sumagot siya na walang nangyari. Muling pinaalala ni Claude ang pagsakatuparan sa misyon at sa wakas ay pinakita ni Segumi ang magilas na pagsang-ayon. Ngunit, natigilan siya matapos magtamo ng kilig damage, matapos maalala ang sinabi ni Rako na cute siya. Lumipas ang 3 araw at formal na nagpakilala si Segumi kina Onodera na kaibigan ni Chitoge, nang biglang dumating si Shu at nang peste agad. Tutok baril ang kanyang inabot. Sa isang dako nagpasalamat ang madla pagkat babae pala ang inakalang gwapo. Ngunit na KO sila ng pagkaguluhan pa din ito ng mga dalagita. Sa panig ni Rako ay nag-aalala ito, pagkat sa kabila ng pagkapanalo sa duelo ay patuloy naging vigilante si Segumi sa relasyon nila ni Chitoge. Isang araw, nag-usap ang magkasintahan para bumili ng pet food, nang gulatin sila ni Segumi el Vigilante. Nagpresenta itong siya na ang bibili ngunit pinapasama nito si Rako, para muling kumpirmahin ang fake relation ng dalawa at tapusin ang misyon. Sa ikalawang pagkakataon, pinagdamit ito ni Chitoge ng pambabae kaya't naging sentro ngayon ng atensyon dahil chicks. Hindi naman sanay ang dalaga sa mga pagtitig na iyon, kaya tinanong nito si Rako kung mukha siyang weirdo. Sa kabaliktaran, pinuri nito ang kanyang kagandahan kaya't napinsala na naman siya. Hindi pa dito natapos pagkat sa tindahan ay na-off-balance siya at sinalo ni Rako para muling mapinsala. Habang naglalakad pauwi, namaga naman ang kanyang paa dahil sa heels kaya agad nag-alok si Rako para sa piggyback ride. Tumanggi man siya ngunit hanggang kilig na lang ang kanyang choice pagkat ayaw paawat ng binata. Sa kanilang lakad, nagtanong si Rako patungkol sa kabataan nila ni Chitoge at napakwento na nga si Segumi. Nabanggit nito ang tungkol sa pagkikwento ni Chitoge sa crush na ikapanay kilig na kilig. Hindi ito inasahan ng binata, ngunit dahil nga raw yun sa walang tiwala sa kanya si Chitoge kaya't walang alam. Sunod nagtanong si Rako kung may crush si Segumi, at sinabi naman itong imposible iyon at hindi papayag ang mangyari. Ayon sa dalaga, sapat ng pagsilbihan lamang si Chitoge pagkat yun ang kanyang tunay na kaligayahan. Ganun pa man, sinabi ni Rako na sa mga sinabing iyon ng dalaga ay tiyak na may magkakagusto dito. Nakaka-excite umano ito at anong mukha kaya ang maipipinta nito kapag kinilig. Lingid sa kaalaman ng binata, sobra na ang tinamo nitong kilig damage kaya sinungitan na naman siya.
Sa mabilisang pag-usad, muling nagbabalik si Segumi para mag-report kay Claude. Subalit sa pagkakataong ito ay lito di taranta na siya, sa tuwing mababanggit ang di umano supot na binata. Dito na nagsimulang makaramdam ang dalaga ng kakaibang emosyon, ngunit nagpatuloy pa ring pagsilbihan si Chitoge. Ipinagpasalamat na sana nito na masolo ang master, subalit dumating si Rako na ninakaw ang matamis na sandali. At nang mapatingin siya sa binata ay lubos ang kilig na namayani. Dahil walang alam na pag-ibig iyon ay patuloy niyang sinungitan ang binata. Matapos ito, inalis ni Rako ang dumi sa balikat ng dalaga, na nagdulot ng matinding pinsala dahil sa sobrang kilig. Kaya naman, ang dalagita ay kumonsulta na sa kanyang master, para malunasan ang sa akala nito'y karamdaman. Kanyang inilahad na sa tuwing makikita niya ang taong ito ay bumibilis ang tibok ng kanyang puso, pag-init ng mukha, at matinding kaba kapag nakita ito. Naging seryoso si Chitoge ngunit peke pala iyon, dahil kapwa-ligwak ang mga dalagita, pagdating sa usapan ng pag-ibig. Nagresulta upang mas mapaisip si Segumi sa kung anong hiwaga ang namamayani sa kanya. Sunod nitong pinuntahan si Claude subalit sa hinala lang ito magaling, kaya pumunta umano ito sa doktor at doon kumonsulta. Tinungo ng dalaga si Shu, na matapos siyang tanungin kung si Rako umano ay ligwak naman niyang inamin kaagad, dahilan para pagkatuwaan siya nito. Sunod siyang kumonsulta sa madla, ngunit ayaw sabihin ng mga ito ng direkta ang sagot. Hanggang sa tunguhin ng paa ang kinaroroonan ni Onodera. Mula dito, umalangaw sa wakas ang sagot na ibig sabihin lang nito ay pumapag-ibig na siya. Subalit, matindi ang pagkatsyundir ni Segumi kaya pilit niyang nilalabanan ang katotohanan. Dito na umeksena si Ruri na sumangayon at maging ang kaibigan umano ay dumaranas din ng ganoong karamdaman. At matapos nitong sabihing ang lalaki ding yun ay sampal ang inabot kay Onodera dahil sa sobrang hiya. Nagpatuloy sa lakad si Kikay Hitman kung saan lubos na ang mga pagkalikot na lumilitaw sa malikot na kaisipan. Kung kaya naman ay napapahampas ulo na lang ito sa pader na ipinag-alala naman ng madla. Mula dito ay dumating si Rako na pinatigil ang kanyang pagkabuang. Sa kanyang paglingon, muling nalasap ang kilig kaya sinampal si Rako at kumaripas ng takbo. Habang mababakas ang pagod sa sobrang pag-ibig, dumating si Chitoge at kinumusta ang lakad ng dalaga. Matapos ikwento ang nangyari, mabilis sumangayon si Chitoge at sa tingin umano nito, ay tumpak ang sagot na pag-ibig sa mga sintomas. Pilit umiwas si Segumi, at dito nadulas na naman si Chitoge na baka mali din siya lalo't di pa nagka-boyfriend. At matapos magpalusot, nabanggit ni Segumi ang tungkol sa kababata nito 10 taon sa nakalipas, na ayon pa sa hitwoman ay kanyang first love. Nagpa-address kay Chitoge habang inaalala ang mga pangyayari, na sa pagkikwento pa ni Segumi ay lagi itong tumatakas para makita ang kababata. Bahagyang naaninag ni Chitoge ang parte ng nakaraan tungkol sa pangako sa kababata, subalit kung ano yun ay nalimutan ng lahat. Kanyang tinanong si Segumi, subalit sinabi lamang nito na nakakakilig ang kanilang istorya. At dahil ayaw ng kiligin pa, nilipat ni Chitoge ang usapan sa sintomas ni Segumi. Nang biglang lumitaw si Rako at sinabing pag-ibig umano, nagresulta para magbarilan na naman ang mga ito. Sa dako ni Chitoge, napapaisip na din ito kung tumibok rin ang kanyang puso ng dahil sa kababata. Nagmuni-muni ang dalaga hanggang sa pag-uwi kaya para lutasin ang misteryo, minabuti niyang bisitahin ang closet sa baka sakaling makakuha ng kasagutan. Napukaw ang kanyang atensyon ng isang pulang notebook, na kanya palang diary 10 taon ang nakalipas. Sa pagbuklit nito ay nabasa ang unang tala na nagpahayag ng kagustuhang makita muli ang kalaro. At sa sumunod ay nabanggit ang pagliligtas ng kababata mula sa pag-atake ng isang aso, na naalala sa wakas ng dalaga. Matapos iligtas, nasugatan ang ulo ng kababata kaya binantayan ito ni Chitoge hanggang sa gumaling. Sa pagpapatuloy ay tila naging sariwa sa isip ni Chitoge ang bawat letra na nagpapahayag ng tuwa at kasiyahan, sa pakikipaglaro sa kababata na dahilan para siya ay mapangiti sa tunay na first love. Hanggang sa nabanggit sa tala, na ayos lang kung magpakasal siya sa kababata. Panandalian siyang kinilig, ngunit napukaw ang atensyon sa salitang paalam sa pangwakas na linya. Sinabi rito ng batang Chitoge na nalulungkot siyang kailangan ng umuwi, kaya napagdesisyonan gumawa ng pangako sa kababata bago umalis.
Binuklit ng dalaga ang pahina subalit wala nang nakasulat doon, sa halip nakita niya ang isang susi na may tatak ng isang buwan. Matapos makita ang tila mahiwagang susi, kinumusta naman siya ni Segumi dahil hindi pa kumakain pagkarating. Hindi yun alintana ng dalaga at sa halip ay nagtanong kung alam nito ang lugar kung saan sila nagkita ng first love. Tumugon ang tagasunod subalit pataka itong nagtanong kung bakit. Ayon sa dalaga, nais lamang niyang malaman kaya kung maaari ay simulan maghanap bukas. Tinanggap iyon ni Segumi ngunit pinaalala nito ang isang event na nalimutan ng dalaga. Ito ay ang field trip na dahil unang beses mararanasan ay ipinagpaliban ang operasyon sa paghahanap kay Boylet 10 taon ang nakalipas. Mula dito ay pinaggrupo ng guro ang madla ayon sa team isang bagay na hindi alam ni Chitoge dahil natulog. Dito na dumating si Rako at matapos tanungin ng dalaga ay agad ipinagbalita ang miyembro ng kanilang team. Ito ay si Chitoge, Onodera, Segumi, Ruri, Rako at si Shu na promotor pala ng lahat. At dahil na nga sa napalibutan ng chicks ay nararamdaman na ni Rako ang galit at inggit ng kalalakihan. Ganun pa man, nang ibabaw ang pagkasimp nito dahil katabi si Crush na pilit ring itinatago ang asim kilig. Sa pag-abante ng boss, dito na nagumpisa si Ruri sa kanyang plano kung saan pinagtutulakan nito si Onodera sa crush nitong chick boy. Nagdudulot ito ng mga pagkilati sa tatlo habang si Segumi ay naiinis na sa kalandian ni Rako. Sa panig ni Ruri ay palusot lang ito na dulot iyon ng centrifugal force habang ipinagpatuloy ang kanyang pag-atake. Umabot ang eksena sa punto ng pagtapos ni Segumi sa binata ngunit sa awa ni Bro ay nakaalpa sila sa mga pagkalikot. Matapos pingutin ang traidor na friend, dumating na ang guro at inatasan ang madla para magluto ng sabaw. Asikaso-baso agad si Rako at halata naman ang pag-enjoy ni Chitoge sa kanyang unang field trip experience. Mula dito ay napaisip na naman ang dalaga sa Boylet sa nakalipas at balak nitong hanapin iyon mula sa peklat na tinamo sa pagliligtas sa kanya. Sa panig ni Rako ay naaalala din ang kababata hanggang sa matapunan ito ni Chitoge ng sabaw dahil sa kanilang iniisip. Dito na sila nagkaroon ng matamis na sandali dala ang mga katanungan, matapos makita ang mga koneksyon na nag-uugnay sa My Love 10 taon sa nakalipas. Unang nagtanong ang dalaga tungkol sa peklat at sumagot si Rako na hindi niya sigurado ngunit marahil ay galing iyon sa isang hayop na kanyang mga kalaro sa kabataan. Nagsimulang kumulikot ang isip ni Chitoge kaya sinikap kumalmang ngunit nang maisip ang laket nito na maaaring masusian ng hawak na susi, ay mabilis na itong umatras dahil hindi pa handa tanggapin ang supot. Matapos ito, pumasok na ang grupo sa kanilang kwarto at hindi maitago ni Shu ang pasasalamat, na bagamat may pintong harang ay makakasabay ang mga chicks sa kanyang pagtulog. Hindi ito pinayagan ni Ruri at ang binata sa isang tabi ay kumulikot din dahil kasama si Crush. Nabanggit ni Onodera ang tungkol sa hot spring at ikinabuhay iyon ng dalawang transfer dahil sa unang beses pa lang itong makakalublob. Nagmungkahi si Shu na maglaro ng old maid habang inaante ang hapunan kung saan ang matatalo ay ibibigay ang 3 sukat. Pinigilan agad iyon ni Ruri at binugbog hanggang sa makuha ang tamang kondisyon. Ito ay ang sinumang matatalo ay sasabihin kung sino ang kanyang first love. Nilagay nito sa peligro ang 4, kaya't sumumpa na hindi papatalo at simulan na nga ng laro. Sa panimula ay napaghalata ang ligwak si Onodera kaya sadyang kinukuha ni Rako ang joker nito dahil napaka-cute. Nang si Chitoge na ang bubunot ay isa rin itong ligwak dahil laging nakukuha ang joker kaya't nagmungkahi si Rako na magpa-cute man lang ito para di halata. Nagpatuloy ang bardagulan hanggang sina Rako at Chitoge na lang ang matira. Sa puntong ito, umiral na naman ang pagiging mabait ng binata ngunit bago pa malaman kung sino ang talo ay dumating na si teacher at kumain na umano ang mga ito. Pagkatapos nito, natawag si Rako para sa umano pagtawag ngunit pakana lamang pala iyon ni Mr. Tamang Hinala. At pagkapasok nga ni Rako sa paliguan ay pinalitan nito agad ng pambabae ang sign kasabay ng halakhak ng waging panalo. Nag-enjoy na nga si Rako sa paliligo ng pukawin ang kanyang atensyon ng isang personalidad. Kanya yung sinipat at nang magtama ang paningin ay lubos ang gulat ng peking magkasintahan, lalo't round armor ang pandepensa ng dalaga. Nauwi na naman ito sa bugbugan hanggang sa maisip ni Chitoge na si Claude pala ang salarin. Nagpresenta itong maging cover ngunit pinatamaan ang binata dahil tumitingin sa magandang tanawin.
Ganun pa man, huli na ang lahat pagkat dumating na sina Rory na mas lalong nagpasiklab sa mga eksena. Mainay na lumakad si Rako subalit sa kanyang pagkadapa ay tila kumpirmado na ni Claude ang sasapitan nitong kahihiyan bilang dakilang maninilip at tumawa na naman sa kanyang empty throne. To the rescue na si Chitoge at agad nagpalusot kay Onodera na mag-isa lang umano siya. Nagpagulat iyon sa binata subalit alam din ng dalaga ang kahihiyang sasapitan pag nakita silang magkasama sa isang hot spring. Nag-umpisang sipatin ng binata ang paligid hanggang sa makita nito ang isang private room para tumakas. Sa dako nila Rory, pinagkatuwaan naman ng mga ito si Segumi dahil sa pagiging probinsyano, at ang mga pagsigaw naman nito ay pilit binabasa ng pandinig ng pulutong ng mga bruskong manyak na pinamunuan ni Shu. Matapos ito ay one step na lang si Rako sa pag-alis kaya tinodo na ni Chitoge ang palusot. Nang sa kanyang pag-ahon ay gulatin siya ng maliwanag na kinabukasan. Dumating na ang kababaihan na nagresulta sa pagkalito di taranta ng binata. Nagtatalo na sa isip kung yayakapin ang pagiging dakilang maninilip, o umalis at ikwento ang pakikipagsapalaran sa sunod na salinlahi. Sa dako ni Chitoge ay ubos palusot na ito kaya naisip na lang ni Rako na antayin umalis ang magagandang tanawin. Lipat kay Segumi na di umano napakaano ng ano kaya't napasigaw na naman ito matapos pagpistahan ang kanyang ano ng madla. Ito ang eksenang sa isip ni Shu ay na-miss ni kaibigan ngunit mali siya dahil nasa first seat ito para pakinggan ang musika. Nang walang ano-ano ay maglunsad si Segumi ng pamitiyas na atake na ikinaplakda ng bidang nawalan ng depensa. Mabilis itong inagapan ng kanyang fake girlfriend subalit pinasundan agad ito ng dalawang kagandahan ng isang tanong matapos ma-corner. Pakislap nitong gustong malaman kung hanggang saan na umano umabot ang relasyon ng Team Chico. Dahil sa hiya dumpense si Chitoge at mas mainam umanong alamin ang patungkol sa crush ni Segumi. Gumawa ito ng opening at saktong nakakita si Rako ng isang butas palabas. Ipinagbalita niya iyon sa dalaga at sa wakas ay sinimula ng operasyon iwanan ang napakagandang tanawin. Subalit muli silang naharap sa pagsubok matapos ipasa ni Segumi ang tungkol sa crush kay Onodera. Nagpahiya iyon ng husto sa dalaga at sa paghinto ni Rako na interesadong malaman ay nasarahan tuloy ni crush ang pintuan. Habang nag-enjoy na sa tanawin ng simp, dito na dinakot ni Chitoge si Onodera sa tangkang pagbukas ng daanan. Ngunit dahil sa kapakanan ng Riz ay nadapa naman ito sa binata. Dito na ibinuhos ni Chitoge ang palusot at pinagtulakan na ang simp na supot, nang ito naman ang madapa at makita ang junjun ng binata. At sa pag-ahon ni Rako sa silid ng mga manyakol ay dito na nagtapos ang nag-aalab na bath scene. Matapos iyon, nagkahiyaan na nga ang peking magkasintahan at napatanong ang dalaga kung nakita ni Rako ang lahat sa kanya. Palusot naman nitong sinabi na hindi dahil may hamog, ngunit takot lamang siyang umamin. Sunod tinanong ni Chitoge ang tungkol sa first love sa paraang didirekta. Subalit muling nagkunwari si Rako na hindi niya alam pagkat gusto iyong isekreto. Isang araw matapos ang insidenteng yun, nagkita ang peking magkasintahan sa kantin kung saan tila umiiwas si Chitoge kay Rako. Nagduda si Shu kung may alitan ang mga ito subalit kabaliktaran iyon sa isip ni Rako na mukhang kalmado pangaraw ang dalaga. Pagkatapos nito, ipinagbalita ni Shu ang tungkol sa umano test of courage na siya na namang organizer. At sa malukong paraan ay nilagay nito ang rule kung saan magkapareha ang babae at lalaki at kailangan maghawak kamay. Pilit tinago ni Rako ang excitement subalit napasuko din at bibilhin umano ng 2,000 ang numero ni crush kung makukuha ito ni Shu. Sa dako ni Naruri, siniguro nito kay Onodera na kuhanin ang numero ni Rako. At nang magtanong kung paano ay gamitan daw ito ng Queen's Hockey, Riz breathing o maski ano basta't makuha lamang. Ayon pa kay Ruri, kung makuha niya ito ay ibibigay ng libre sa kaibigan basta idomina ito sa gitna ng kadiliman. Napaisip si Onodera sa gagawin nang sa di inaasahan ay makita nito ang binata. Lakas loob niya itong kinausap subalit si Rako naman ang kabado lalo nang makita na siya nito. Lumilitaw kasi sa isip nito ang imahen niya sa hot spring kaya dahil sa likot ay minabuti nitong umiwas. At matapos ang mga pag-iwas na ito, sumapit na ang gabi kung saan agad nilahad ng guro ang patungkol sa gagawing test of courage. Nagkakatuwaan na ang madla subalit sa isang tabi ay bisto ni Rako si Chitoge na takot sa dilim.
Pinapalakas nito ang loob ng dalaga, ngunit nagbiro na kawawa ang makakapareha at kung gaano umano kalakas ang paghawak ng isang gorilla. Tila gusto na itong subukan sa ulo ng supot ngunit buti na lang at tinawag na ang dalaga para bumunot. Sunod na bumunot ang iba hanggang sa matapos ito at si Rako na sa wakas. Nag-aalab na ang binata at humiling na sana ay alam nito ang numero ni Crush nang sagutin niyon ni Rory sa isang dako. Pahalata nitong sinabi na number 12 umano at nagresulta para makita na naman ni Rako ang mga kalandian sa isip. Sinipat ng binata ang numero sa pusod ng magic box gamit ang kamay at sa pag-ahon nito ay nagkatuwaan ang dalawa. Yun ay dahil nakuha na nga ng supot ang numerong pinapangarap. Sa ibang dako nagkapare sina Segumi at Rory gawa ng umiral na naman sa kikay ang pagiging lalaki. Samantala, nagsimula ng pasimplehan ni Shu ang kaparehang si Chitoge ngunit sinabi nito na kung kaya umano ang paghawak ng isang gorilla. Balik kina Rako, nilapitan na ito ni Onodera dahil umpisa na ngunit nakikita pa din ng binata ang anino nito sa walang kamatayang ligo eksena. At sa paglikong ito ay dito na nagtampo ang dalaga at magsabi lang umano ito kung ayaw siyang makapareha. Dahil sa narinig, todo palusot na ang supot na sadyang nahihiya lang siya na makatabi ang mga dalaga sa pagtulog. Nagdulot ito ng kilig kay Onodera at humingi ng pasensya sa pagdududa. Mula rito ay nagkamatimisan na nga ang dalawa na muntik pang umabot sa punto ng confession ni Rako. Buti na lang at nang ibabaw ang pagiging supot. Sa isang dako napapaisip na si Chitoge kung bakit napakalandi ni Rako kay Onodera nang pukawin naman ang atensyon mula sa isang tawag. Tinungo ng dalaga ang landas na iyon at dito nakita ang tatlong kaluluwa na ang isa ay na-injure pa. Napagtantong nais ng mga ito ng kapalit, tumalikod na ang dalagang takot sa dilim ng biglang magpaawa effect ang mga ito sa kanya. Hindi na nakatanggi si Chitoge kaya kinarir na ang pagiging white lady. Matapos puntahan ang kani-kanyang spot dito na iniwanan si Chitoge ng kasama na nagpapatakot naman sa dalaga. Inumpisahan niyang takutin ang sarili gamit ang sariling imahinasyon sabay ang pagkumbinsi na ayos lang siya dahil may flashlight naman. Ngunit, nang pindutin na ang switch nito ay laking gulat ng walang liwanag ang nagpakita. Pinilit ng dalaga na makita ang liwanag ngunit usok ang lumabas mula sa pagkabasag ng flashlight na walang kwenta. Ayos lang ako, matapang ako, hindi ako takot. Mga salitang palubag loob na hindi naitago ang pagkatakot matapos masagi ng butiki. Sa paglipas ng ilang sandali naiisip na ng dalaga ang maligtas subalit supot naman ang kanyang nakita. Sa dako ni Narako natawag na ito para sa test of courage kung saan sa paghawak kamay pa lang ay sinusubok na ang mga ito. Kinikilig man ngunit pinapalakas ng supot ang sarili para makapagpasikat kay Crush. Sa kasamaang palad mas nang ibabaw ang kaba ng pawis ang kamay, ngunit parehas lamang sila ni Crush na hindi rin makaimek sa tabi. Mula dito, dumating si Shu dala ang katanungan na kung nakita nito si Chitoge. Ikinagulat iyon ni Narako, nang sa likuran ay sabihin ng isa na nakita umano ito sa gubat suot ang isang ghost costume. Nagusisa pa si Rako at matapos malaman ang buong istorya ay dito na siya nagsimulang mag-alala. Mula sa kung saan, dumating ang kasamahan ni Chitoge dala ang masamang balita, na hindi umano nito napalitan ang flashlight ng dalaga. Habang walang alam ang lahat sa kahinaan ni Chitoge, humingi ng paumanhin ang kasamahan sa binata at sinabi pang ayos lang ito dahil hindi naman ganon kasukaw ang lugar. Nagpunta ang binata sa mahiwagang silid ng isipan at doon tinitimbang ang sitwasyon. Ang kanyang desisyon, oras na para kumislap kaya't heto na nga mainay na inalis ang hawak sa Crush at nagpaalam, sabay gamit ng Godspeed para hanapin ang Amerikanong binibini. Sa dako ng dalaga nagbibilang na ito ng tupang ngunit hindi talaga maitago ang kaba. Sa gitna ng pagiging mahina dito niya naalala ang tungkol sa kwento ng diary kung saan iniligtas siya ng kababata. Lipat kina Rory, bakas ang takot kay Segumi na mahina din pala sa multo ng daanan ang mga ito ng Godspeed ni Rako. Balik kay Chitoge, dito ay nagkwento ang dalaga sa pagkahulog sa isang butas na kung saan matapos hindi man lang makaiyak dahil sa takot, ay natagpuan pa rin ng kababatang tagapagligtas. At sa kanyang pagnanais na maranasan ulit iyon ay tila nadinig ang kanyang kahilingan. Mula sa isang kaluskos ay nakita ang kanyang bayani, at sa isang epic scene kung saan nag-narrate ang batang Chitoge sa ginawang pagliligtas ng kababata, ay tila sinasabi nitong naulit muli ang mga nangyari sa nakalipas. Nagliliwanag ang bayani sa gitna ng dilim sabay nagsalita,
Isa kang multo kaya wag kang umiyak sa takot. Nilakad na ng 200 pauwi at dito pinangaralan ni Rako ang dalaga sa kanyang kapangahasan. At sa pagpapatuloy nila, dito na binigyang permiso ni Chitoge si Rako na tawagin siya sa unang pangalan. Nagpagulat iyon kay Rako kaya nais maniguro, subalit nakakahiya yung pag-usapan kaya palusot na lang ni Chitoge na dagdag cover iyon sa fake relation. Kaya magtawagan na umano sila sa first name. Sa unang subok pareho silang nagtamo ng pinsala, hanggang sa abutan ng umaga kakahanap sa daan pauwi. Dito na muling nagkita ang mag-crush kung saan balita na pala sa madla ang ginawang kabayanihan ni Rako, na umiyak ngayon dahil sa inagaw na sandali. Sa panig ni Chitoge, ipinagpaliban muna nito ang paghahanap sa first love sapagkat naisip nitong hindi pa panahon. Sa sumunod na araw, masiglang inumpisahan ni Rako ang paglandi ngunit ligwak siya matapos tawagin ni Chitoge sa kanyang first name. Nagtanong ito kung saan ilalagay ang libro at sa pagsagot ng binata, ay tinawag rin ang dalaga sa first name nito. Ito ang eksena na nagpagulat kay Onodera, lalo nang mapag-alaman na ukol iyon sa napag-usapan ng dalawa. Dahil sa pagkatalo ng manok, binigyan ito ni Ruri ng isa dahil naisahan sa laro ng pag-ibig. Sunod na dumating si Segumi at siniguro na wala ang master para sa importanteng mensahe. Ipinagbalita nito na kaarawan ngayon ng dalaga at nais nitong imbitahan ang madla bilang parte ng kanyang surpresa. Wala naman yung problema sa tatlo, ngunit tila kinilig ang tagasunod dahil kay romantiko kaya kunwari pa siyang ayaw itong makita. Kung ayaw mo di wag, biro lang pumunta ka na. Ito ang palitan na nauwi naman sa setup ni Ruri. Pinapabili nito si Onodera at Rako ng regalo na mabilis nagpalusot na masakit ang tiyan, kaya ang dalawa na lang umano. Pilit lumaban ang mag-crush ngunit kunwari pa ang mga ito na ayaw. Naunang dumating si Rako sa tagpuan at sa pagtingin nito sa paligid ay saka palang naisip, na sinet up sila ni Ruri sa isang date. Nag-umpisang maloka si romantiko at sa ilang sandali ay dumating sa wakas si Crush. Pasimple naman itong nag-ayos ngunit nang maaninag ang binata ay lubos ang pagkahiya hanggang sa loob. Pilit itong nagtanong sa bibelhing regalo, subalit maging ang waiter ay bisto ang ginawa nitong pag-aayos para kay Crush. Sa panig ni Rako ay napapaisip na ito kung napagkakamalan na silang magkasintahan, ngunit mas ninais na alamin ang kaarawan ng dalaga. Ganun pa man, hindi siya nakahirit pagkat pagbili lamang ng regalo ang nasa isip ni Onodera. Napaswitch ang binata sa plan B ngunit palpak pa din dahil kabado, kaya hindi man lang nakapagtanong sa oras ng shopping. Sa panig ng dalaga ay naisip nitong tila hindi interesado si Rako, kaya nagtanong kung nakikisama lang ito sa kanya. Sa kabutihang palad, narinig nito sa binata ang salitang masaya akong makasama ka, kaya naipinta ang matamis ng ngiti. Mula rito ay nag-alok si Onodera para sa umano shortcut pa uwi, at sa ilang sandali lamang ay tumambad naman kay Rako ang magandang tanawin. Isa iyong sikretong lugar na natagpuan ng dalaga, na pinapakita ang bird's eye view ng syudad. Napatanong ang binata kung sino pa ang nakakaalam maliban kay Ruri, ngunit mali siya ng akala pagkat sinabi ng dalaga na nire-reserve yun para lamang sa kanya. Nagdulot iyon ng pinsala kay romantiko, at sa pagsiguro pa ni Crush ay wala na itong mapagsidlan pa ng kilig. Bilang pasalamat, nangako si Rako na mananatili sa kanila ang sekreto ng sa di inaasahan ay mangako rin si Crush gamit ang kanyang first name. Nahintong saglit ang oras matapos makita ng binata ang imahe ng kababata, at napapaisip na ito kung may kinalaman si Onodera sa kanyang nakalipas. Dahil sa gulat na mata, nag-akala si Onodera na di nito ibig ang matawag sa unang pangalan ngunit agad niya iyong pinasinungalingan. Lakas loob niyang tinanong ang dalaga kung ito ba ang kababata sa 10 taong lumipas. Mula sa katahimikan, sumisigaw sa mahinahong paraan ang salitang ako nga. Pinasundan iyon ang pagkuha ng dalaga sa munting susi at sunod nagkwento. 10 taon ang nakalipas nagkaroon ito ng isang kaibigan kung saan nakuha ang susi, matapos silang magpaalam sa isa't isa. Hindi man ito lubos na matindaan ay bukod tangi ang suot nitong laket na parehas kay Rako. At sa mga panahong siya ay mahiyain ay pinakita nito sa kanya ang ganda ng kamunduhan. Isang sapat na rason upang ito ang maging unang pag-ibig. Ang laket nga raw ang dahilan kung kaya naisip nitong baka si Rako ang kababata. Subalit mali iyon, dahil ang totoo ay nagnanais lamang siyang sana ay si Rako iyon.
Dito na sana magmamatamisan ng dalawa. Ngunit tumawag si Segumi at pinuna ang pagiging makupad ng binata. Dahil dito, naudlot na naman ang paglambing ng mag-crush at sumakay sa tren dala ang mga katanungan. Pagkarating nila sa mansyon ni Chitoge ay kabado na si Ruri pagkat walang kwenta umano ang kanyang regalo. Sinabi ni Segumi na hindi materialistiko ang master ngunit mas naintriga ito kay Sho dahil di naman imbitado. Dito na dumating si Chitoge na nagulat sa kanyang bisita, kaya agad nitong dinakot si Rako para humingi ng payo. Natatakot itong malaman ng madlan na gangster ang pamilya at baka mawala muli ang mga kaibigan. Mabilis kumilos si Rako at sinabi ang katotohanan, at sa kabutihang palad ay maganda ang naging resulta. Matapos kiligin ay pumasok na sila sa loob kung saan sinalubong naman sila ng mga local-lokang gangster. Bistado naman ng mga ito si Chitoge na pilit tinatago ang tuwa, saka dumating si Claude para sa welcome address. Mabilis nitong kinumusta si Rako para lamang ipagmayabang ang kanyang regalo. Nauna sina Onodera na nagbigay ng regalo at kahit simple iyon ay malugod namang tinanggap ng dalaga. Sunod ang mga local-loka na nagregalo ng supply ng saging sa 1 buwan at 1,000 CD ng pantomina. Nang si Claude na ay may pa-suspense pa ito dahil isang mamahaling sasakyan pala ang kanyang regalo. Ganun pa man ay ligwak siya dahil 16 pa lang ang dalaga at walang lisensya. Nang si Rako na ay masyadong tensyonado, ngunit nang ipakita ang regalo ay isa palang stuffed toy na gorilla. Tutok ang inabot ng binata ngunit matapos sabihin yun ang best na regalo na kanyang naiisip, ay masaya naman ngumiti ang birthday girl at nagpasalamat sa kanya. Dahil dito, mukhang tae ang mga talunan habang medyo napinsala naman ang binata sa isang tabi. Matapos ito ay sunod nagkita ang dalawa sa veranda, kung saan dito na pinuna ni Chitoge ang poor taste ni Rako pagdating sa regalo. Na-offend ito kaya kung ayaw ay itapon na lang, ngunit palusot naman ng isa na maaaring maghinala ang madla sa kanilang relasyon, kaya sa halip ay papahalagahan yun dahil walang choice. Matapos itong makumpirma, napaamin si Rako sa sarili na nagtamo siya ng kilig damage dahil sa sweet na sinabi ni Chitoge, kaya heto at naloka na naman siya. Nang mula sa kung saan ay nagtanong si Chitoge kung gusto pa rin nito ang kababata sa 10 taong nakalipas. Panandali ang napaisip ang binata subalit dahil nagaakala ito na si Onodera iyon ay sumagot ng oo. Dito na binanggit ng dalaga ang salitang Zose in love at kung naaalala pa umano ito ng binata. Lubos ang paglagulat, nagtanong si Rako kung saan iyon narinig ng dalaga. Lalo't iyon ang kanyang sinabi sa kababata nang magpaalam sila sa isa't isa. Mula rito ay nagkwento ang dalaga, na 10 taon ang nakalipas ay may nakalaro itong lalaki, kung saan nagbitaw siya ng pangako matapos magpaalam sa isa't isa. Nakaramdam ang binata ng pagkapamilyar lalo na nang ipakita ni Chitoge ang susi nitong may tatak ng buwan. Nagdudulot iyon ng pagkalito ngunit lakas loob kinuha ang laket at sinabing, parte ng kanyang pangako sa kababata na buksan iyon gamit ang susi nito. Kung sakaling muli silang magkita. Mula rito ay tuluyang namayani ang romansa at romantiko, kaya dahil hindi pa handa sa katotohanan ay nagunahan magpalusot at pinintasan ang isa't isa. Ayon sa dalaga, ang kababata sa kanyang diary ay gwapo at sweet hindi kagaya ng supot. Bilang ganti, sinabi ni Rako na ang kanyang kababata ay mahinhin at isang chicks na hindi gaya ng isang gorilla. Matapos tuluyan mapagod, dito na lakas loob sinabi ni Rako na para mapatunayan na hindi sila ang gwapo at gandara sa nakalipas, ay mainam na susian na ang laket. Tinanggap ni Chitoge ang hamon, ngunit muling kuminang dahil prinsipe talaga umano ang kanyang kababata at hindi supot. Tila ubos na ang pasensya ni Rako kaya nagtanong ito kung anong gagawin ng dalaga, kung sakaling siya nasupot ang kababatang yun. Nang walang ano-ano ay sinabi nitong hahalikan si Rako o kahit ano pang naisin nito. Dahil dito, lubos na ang mga kiliti at kabang namamayani sa napipintong revelasyon. Inabot ang mga ito ng ilang set bago maperpekto ang script at sa wakas ay pinasok na ni Chitoge ang susi sa laket ni Rako. Dahan-dahan yung pinihit ngunit biglang naputol ang susi. Tila gumuho ang pangarap ni Rako lalo't hindi na nito magagamit ang susi ni Onodera para buksan iyon. Habang ang isa na halatang kabado ay nagpakyut na hindi niya umano kasalanan. Matapos ito agad nang nagpaalam si Chitoge na tila walang nangyari. Subalit pareho itong napaisip kung ano ang maaaring nangyari kung nasusian ang laket.
Habang nilalakad ng binata ang kahabaan ng mansyon, napatanong ito sa isip kung sino kina Chitoge at Onodera ang kanyang pinanggakuan. Nabawi lamang ang kanyang atensyon sa pagtawag ng isang personalidad na tatay pala ni Chitoge. Matapos magkumustahan, dito na humingi ng paumanhin ang ama ni Chitoge sa pagpuwersa nito sa binata na maging pretend boyfriend. Ganun pa man, nagpapasalamat ito dahil naging masiyahin ang anak na tiyak na si Rako umano ang dahilan. Piniling maging humble ng binata ngunit matapos sabihin ng ama na may chemistry ang mga ito, ay todo paliwanag si Rako na kabaliktaran iyon. Dito na nabanggit ng matanda na hindi siya naniniwala, lalo't napaka-close umano ng mga ito sa kanilang kabataan. Lubos ang pagtataka ni Rako kaya nagusisa pa at dito nagkwento ang matanda, na 10 taon nang nakalipas ay nagkaroon siya ng brother talk sa Yakuzang ama ng binata. Isinama nito ang anak at sa isang flashback ay makikita ang batang Rako at Chitoge na masayang naglalaro. Dahil sa narinig, hinahanda na ni Rako ang sarili na tanggapin ang Gorilya nang biglang magkaroon ng twist sa istorya. Binanggit ng matanda na tila tadhana ang lahat pagkat kasama rin nito si Onodera, ang batang kasama noon ng dalawa habang naglalaro sa tabing ilog. Ito ang mga revelasyong naglagay kay Rako sa pagdedesisyon, upang tuklasin pa kung sino nga sa dalawa ang pinangako niya ng kasal. Sa pag-alis ng matanda ay nagkaroon pa ng mga pantasya kay Crush ngunit pagdating kay Chitoge ay nabahala ito, pagkat hindi sumagi sa isip na ang Gorilya ang kanyang kababata. Bilang unang hakbang sa katotohanan ipinaayos ni Rako ang laket sa tito ni Shu na isang locksmith, kung saan may niluluto na naman itong kababalaghan. Matapos ito, sabay nilakad ng dalawa ang daan sa classroom kung saan ipinagbalita ni Rako ang pagsasaayos sa laket. Ganun pa man, tila walang paki doon ng dalaga kaya naintriga ang binata. Sa pagbukas nila ng pinto ay muling nakita si tamang hinala kaya todo na si Rako sa pag-acting. Sa di inaasahan, nakikiliti na si Chitoge sa paghaplos at with matching blush mode pa. Muli nilang sinubukan sa pagdating ng mga Martes ngunit gaya kanina ay palpak na naman si Chitoge. Sa puntong ito ay nag-aalala na si Rako habang si Chitoge ay hindi alam na kilig damage pala ang kanyang nararanasan. Ipinagtaka iyon ni Onodera, kaya sa ilang sandali ay tinungo nito ang hardin para tanungin si Rako kung may tampuhan ang mga ito. Pinasinungalingan iyon ni Rako na sa isip ay marahil conscious din ito sa misteryo ng laket at susi. Napansin naman ni Onodera na hindi suot ni Rako ang laket, kaya tinanong ang binata tungkol doon. Matapos ipagbigay alam ang pagkasira nito, napaisip si Rako sa mararamdaman ni Crush kung sakaling siya ang kababatang hinahanap. Ganun pa man, tinago niya na lang ang saloobin at sinabing stress lang si Chitoge kaya iba ang galawan nito ngayon. Sa panig ni Onodera, napapaisip na rin ito kung talaga bang peke lamang ang relasyon ng dalawa. Nagpatuloy ang klase at ipinagbigay alam ng guru na handa na ang mga litrato sa nakaraang field trip, kaya wag na mahiya ang mga ito at bilhin ang litrato ng Crush sabay ngisi. Planado na ni Ruri ang kasunod at sa oras ng pagbili ay na-excite si Chitoge, kung kaya nagpaalala si Rako na 100 yen ang bawat isa. Hindi yun alintana ng dalaga na agad sumugod at waring gustong bilhin ang lahat ng litrato. Sa dako ni Rako, nabuo na naman ang kilig pagkat bistado ang mag-crush sa litratong kukunin. Agad kumilos si Ruri at tinuro ang isang litrato kung saan bidang-bida si Rako sa likod ng mag-best friend. Nagpakilig yun sa mag-crush lalo na nang ituro ni Chitoge ang litrato kung saan nagkahiyaan ang mga ito. Todo palusot ang dalawa na di bibili kaya galit na ang ate Ruri ninyo. Sunod dumating si Shu para ibida ang kanyang produkto na patok naman sa mga brusko. Dahil dito, sinumpa siya ni Nasagumi at Ruri sa isip na malaswang litrato iyon. Anong malaswa bawal yan sa prinsipyo ko, the best pa rin ang mga kakatuwang sandali, tingnan nyo ito. At ayun na nga, dahil sa kalokohan bugbog na naman ang loko kay ate Ruri. Ganun pa man, dito maawat at pinakita kay Rako ang litrato ng Crush na kaakit-akit, na agad naman yung binili ni Romantiko sa 500 presyo. Sa gitna ng tuwa nakita ng binata ang kakaibang litrato kung saan nagbibihis si Crush, kaya agad yung kinuha para ipagbalita sa guro ang mababang censorship nito. Sa di inaasahan na bangga ng binata ang Crush na ikinahulog ng litrato. Pinulot iyon ng dalaga na swerte na manatakpan ang nagbibihis na sarili.
Dahil dito, mabilis pa sa kidlat yung kinuha ni Rako at baka umano mapagkamalan siyang manyak. Samantala, dahil sa cute na litrato ni Chitoge ay waring kumbinsido na si Onodera na gusto talaga ito ni Rako. Kinagabihan, ganado na si Rako sa pagluluto ngunit tila di sapat ang cute na litrato ng crush, kaya nagtanong pa ito sa ama ukol sa katotohanan. Tila nadinig naman ang kanyang panalangin nang sabihin nito ang patungkol sa picture book sa umano field trip 10 taon ang nakalipas. Kung saan di umano nagmakaawa ang binata na kunan nito ng litrato, kasama ang isang batang babae na may susi at kanya umanong pinangakuan. Dito muna natatapos ang recap. Palike naman kung iyong nagustuhan. Hanggang sa muli.